Okay, good morning again everyone and welcome to Hayap 312 Fluid Mechanics ano. So, yung topic natin is in conjunction dun sa previous recorded lecture na I uploaded dun sa NeoLMS natin, which is about yung buoyancy ano. So, hopefully you were able to at least had a glimpse nung video recording or na view nyo man lang kung anong yung napag-usapan regarding sa buoyancy on the previous recorded lecture. Okay? So to strengthen yung ating knowledge regarding the hydrostatic forces ng being experienced by bodies is we continue our discussion with the static stability ng mga floating bodies. Okay? So as a recall, babalikan din naman natin yung meaning ng buoyancy, ano? So si buoyancy is the force that makes an object float or rise when submerged in a fluid. So, pinaka-typical example nito is, halimbawa, meron tayong bola and then we try to submerge it sa swimming pool o sa dagat. So, ano yung common na experience natin? Hindi natin siya mailubog, ano? Kasi habang pinapwersa natin siyang ilubog, may tendency o may puwersang parang pumipigil sa kanya na pumailalim ano. Pero pag dilaksan natin yung masyado yung puwersa, ano nangyayari? Lumulubog yung mismong bola natin pero ramdam natin na mas lumalakas yung pressure na nabibuild dun sa pagbalik nung mismong bola dun sa surface ano. Kaya nga kapag halimbawa nilubog natin yung bola sa medyo malalim na part nung ating pool o ng seawater, ano, matatandaan natin sa pressure as we uh, increase yung height natin, mas tumataas yung pressure natin. Kaya pag binitawan natin yung mismong bola, mas mabilis din yung pag-angat niya mula doon sa ilalim papunta doon sa surface, no? Kasi gusto po makawala nung na-build na pressure based from the submerged body. Okay? So, yun yung si buoyancy, ano? Yun yung meaning ni buoyancy. Kasi ito yung net force na na-experience ng body natin when we have a body submerged or partially submerged sa water. Okay? So, according to Archimedes' principle, any object wholly or partially immersed in a fluid experiences ng upward buoyant force. Okay? So, ang ibig lang sabihin nito, kapag ang object is placed in a fluid or sa liquid or sa gas, nagdi-displace daw siya ng amount of fluid equal to its own volume. So, depende dun sa nakasubmerged na part ko. So, halimbawa, yung sa mga barge natin, ano, or sa mga shipping containers, hindi kayo nagtataka bakit nagfo-float sila, ano? So, kahit massive yung weight niya, incredibly kaya niyang mag-float versus dun sa halimbawa we have a small a pebble ano or a small object na nakikita natin na nagsisink siya no kasi nga according to Archimedes principle kapag less yung density nung body natin, it tends to float. Pero kapag mas denser yung body natin, it tends to sink dun sa mismong fluid natin. And when an object floats, kung ilan man yung nag-increase na volume, yun din yung equivalent value ng force na ine-exert ng fluid dun sa mismong body natin. Okay? Kaya papansin nyo, halimbawa, meron kayong graduated cylinder, and then halimbawa, may tubig siya. Okay, meron lang kayong baso, tapos may tubig siyang laman. Pag sinubmerge nyo, halimbawa, yung finger nyo dun sa mismong fluid o dun sa baso, papansin nyo, mag-i-increase ng height yung mismong um, water natin dun sa baso, ano? That is because we submerge a portion of our body dun sa mismong object natin and yung increase niya is yung buoyant force o yung net force na napoproduce dun sa mismong glass of water natin. Yung increase in the height is based from the submerged body natin or submerged part of our body dun sa fluid. Okay? So, kaya si buoyant force, pwede siyang makalculate using this formula, ano? Yung unit weight ng fluid kung saan siya naka-displaced and then multiplied by the volume displaced. So, halimbawa ito, we have an object and then half of the object is submerged dun sa fluid natin. Let's say seawater or fresh water or water in general, ano?
Mapapansin mo, para makuha mo daw yung buoyant force is kailangan mo lang kunin yung volume nitong portion na to, no? Volume nitong kalahati niya na nakasubmerge, kung ano man yung volume niyan, and then multiply mo lang kung anong type ng fluid siya. So, ano yung unit weight niya para makuha mo daw yung buoyant force, okay? So, another way of looking sa buoyant force is ganito daw, ano? Let's say we have a body fully immersed o fully submerged sa water. Kung pressure ang pinag-uusapan natin, alam natin na itong portion nito ito matawag nating A, ano? Tawag natin itong point A and point B. Okay? So, anong masasabi natin with regard sa pressure kay point A at point B? Anong masasabi natin dun sa value ng pressure sa point A at sa point B? Anyone? Sir, yung B po yung nakalubog tapos yung nasa ibabaw po yung A. Yes, bali parehas silang nakalubog, ano? Pero kapag yung pinag-usapan natin is yung mismong value ng pressure. Ano yung masasabi mo sa point B versus sa value ng pressure sa point A? Mas mataas po yung pressure sa point B Sa point B, kumpara sa ano? point A. Kasi kung referring to the surface natin dito, okay, mas malalim yung point B, and according to our previous discussion, kapag mas mataas ang height, mas mataas yung pressure na nag-exist sa kanya, no? Kaya, ibig sabihin, yung pressure na nararamdaman dito sa top portion is lesser than the pressure being exerted dito sa point B natin. Kaya we can actually analyze it like this way, no? So, para makuha, kukunin natin yung pressure at point B, pwede nating i-project pataas, ano? So, ito yun, yung projection niya. Ito yung upward hydrostatic force na na-experience sa point B. Or kung ano yung pressure dito sa point B. Tapos, dito sa point A o dito sa top portion natin, ito yung nag-exert naman ng pressure sa kanya. May fluid tayo nag-exert ng force sa kanya. So pag pinag-minus natin yung dalawa, yun yung buoyant force. Okay? Kaya nga tawag sa kanya net force siya. So pinag-minus mo na yung galing sa pressure na mas mataas minus do sa pressure na mas mababa. And then yung natitirang pressure, that is what we call buoyant force. Okay? So kaya may puwersa kang nararamdaman kapag halimbawa nilubog mo yung object sa ilalim ng ng tubig. So, parang katulad halimbawa may hawak kang plastic bottle, ano? Pag nilubog mo yung plastic bottle sa medyo hindi kalaliman, ang tendency ng bottle is kapag hawak mo siya is yung kalahati niya is naka-float, ano? Kasi gusto nga niya pumunta sa surface. Ngayon, pag nilaliman mo nga ulit, parang katulad ng analogy natin kanina, pag nilaliman natin yung mismong water bottle doon sa seawater, bawa sa tubig man, mapapansin mo, mas malakas bumalik sa surface ng mismong water bottle natin. And kapag binitawan natin, mas mabilis siyang surface natin. Okay? Dahil mas lumakas na yung mismong pwersa natin dahil mas malalim na yung pagkakalubog natin dun sa bottle. Okay? So, yan yung sa buoyancy. And para mas ma-appreciate natin si buoyancy, i-apply natin siya dun sa stability ng mga floating bodies. And ano ba mga floating bodies na maisip natin na particular or mas gusto nating matutunan o maintindihan? Siyempre, yun yung mga ship, ano? Halimbawa, mga container ship, mga barge, mga ano ba tawag ditong um, mga shipping containers, ano? So, 'di ba, sobrang massive ng weight niya. So, analyze natin ngayon kung paano sila nag-float. Okay? So, before that, ito lang as I recall din for homogeneous body of volume V, so we can use these formulas daw para makuha natin yung volume displaced. Ang volume displaced po is yung volume o yung portion ng body na nasa ilalim ng fluid natin. Okay? Then for floating body with constant cross-section, ayan, may nakalagay naman. So as is na po yung formulas na yan. So that is just using our relation with specific gravity tsaka with unit weight, ano? So wala naman nagbago dyan. Ginagamit na natin yan before. And then, for floating body whose cross-sectional area is A, perpendicular to the liquid surface, the area submerged is given by as follows. So ayan lang din. Parehas lang, ano? So,
Ayan, punta tayo doon sa stability. Ang unang mga sa isip is yung mga ship, or mga um, sasakyan, pandagat. Okay? And we have three types ng stability when talking about floating bodies, Itong tatlong ito, yan yung nakalagay sa atin. So yung first one is tinatawag natin siyang yung type ng stability niya is pwede natin tawagin neutral, lagyan ko lang ng So neutral. Or ito yung kapag as is na condition niya, yung upright position niya. Pwede tawagin upright position. Okay? So pag upright position, 'di ba? Alam natin yung mismong ship natin may bigat siya. Okay? So ito yung ano niya, nakatingin tayo ay sa elevation view tayo or cross section view. Okay? So cross section view tayo. Ito yung harap niya, no? So may mga points tayong kailangan maintindihan dito sa mismong natin. Um, mismong ship natin. May tatlo tayong points. Yung unang points is yung tatawag nating G. Okay? Si G, ang tawag natin or ang definition ni G is yung ating center of gravity. Okay? Ano ibig sabihin ng center of gravity? May nakakalala kung ano ibig sabihin ng center of gravity? Yung sa balancer, parang doon po yung pinaka-balance. Yes, correct, kung saan yung mismong mass ng body natin. That is the point kung saan nagiging equilibrium sila. Ang common example is yung sa pen, Sabi natin nung estudyante tayo, magic, magic, kaya natin palutangin yung or kaya natin hanapin yung stable position ng lapis sa daliri natin. So pag nahanap natin yung position nung yun, sa lapis, yun yung center of gravity niya. So it pertains dun sa natin, sa distribution ng weight o ng body natin with respect dun sa gravity, kaya nga center of gravity. So, ibig sabihin, kapag meron kang isang portion ng body, halimbawa meron kang rectangular na shape, And then, sabihin natin, yung kalahati niya is mas mabigat o mas madami siyang laman, okay? So, yung center of gravity niya, hindi siya magiging exactly dun sa gitna, okay? So, kung pertaining tayo ay dun sa mass ng body with respect sa gravity o weight ang pinag-uusapan natin, ang magiging center of gravity niya is somewhere dun sa baba, kung saan mas mabigat na portion. Okay? Ganon din dito sa natin, sa mga ganitong condition, So dito assuming ito yung position kung nasaan yung G natin, basta alam natin ang center of gravity is kung nasaan yung equilibrium ng lahat ng weights inside dun sa mismong natin, ship natin. Okay? And then meron tayong tinatawag na B. Okay? Yung B is yan yung tinatawag nating ang tawag doon sa B. Yun yung ating center of buoyancy, Center of buoyancy. Okay? Ano ibig sabihin nun? 'Di ba, dito, ito yung portion na nakasubmerge, Medyo na pala yung na-deform pala yung figure. Okay? So, halimbawa, ito yan yung position kung saan siya submerged na portion, Yung B is, 'di ba, ang consideration natin, itong portion na to, ito yung nakalubog, okay? Kung nasan yung center niya, portion na yan, yun yung center of buoyancy natin. Okay? So ibig sabihin, doon nag-a-apply mismo yung net force yung buoyant force natin, yung net force natin. Okay? That is center of buoyancy. And along this line, okay, meron pa tayong isang line. Okay, bawat yung line natin. Okay? Pag pinoject natin siya, meron siyang isang point pa, somewhere dyan, at tinatawag nating M, So, M. Ito yung tinatawag nating meta center. Okay? So, si meta center is a point dun sa mismong axis natin kapag naka-upright position siya, wherein, dyan natin madidetermine kung
magti-tilt ba or hindi yung mismong body natin. Okay? So si meta center is actually yung intersection ng axis ng body natin with the line of action ng buoyant force, ano? Eh since yung buoyant force natin is kalinya din niya, so nandun lang siya din sa position kung nasa vertical position lang din yung mismong meta center natin. Okay? So mas maintindihan natin yung meta center mamaya kapag do sa mga second and third condition natin dito sa right side natin. Okay? So basta yung M is lagay ko lang, tawagin natin siyang meta center. That is the intersection nung ating um, center of buoyancy with the upright axis natin. Okay? So, ito yung unang condition natin, the neutral or upright position natin. Okay? So, ito yung parang kumbaga pag nilagay mo mismo yung body dun sa water, ito yung condition niya. Okay? Pero in reality, kapag gumagalaw na yung mismong body natin, hindi naman siya nag-stay na ganyan lang. Okay? And ang condition na nangyayari kapag nabawa moving na siya or may mga external forces na siya is yung second condition natin or tinatawag nating stable condition. Okay? So, bakit stable condition yung tawag sa kanya? Okay, ito yan, yung pangalawa. Patawagin natin tong stable. Okay? Sabi stable yung condition, pero bakit naka-tilt siya, no? So, that is due dito sa change dun sa points natin, ano? So again, to consider natin yung original points natin. So meron ulit tayo nung original axis natin. Ito yun, ano? So lagyan ko lang ulit ng, ano? Ito yung original axis natin. And kanina, meron tayong additional dito na point, which is, sorry. Ito yung B natin kanina, dito sa left side, ano? Ito yun, ano? Okay? Since nag-shift yung nag-tilt yung ano natin, yung mismong axis natin. So, sabihin natin, nag-tilt siya by a certain degree. Okay? Sabihin natin, ito yung angle of tilt niya. Okay? O tilting angle niya. Okay? So, ibig sabihin, yung mismong center of buoyancy natin, kapag nag-tilt siya, mag-change din ng slight, ano? So, dahil ito na yung portion ngayon na nakalubog, no? Unlike dito sa kabila, na equal yung volume na nakalubog. Dito sa kabila, mas kumbaga kung i-refer mo dito sa mismong axis natin, mas marami na yung volume dito sa right side. Kaya yung mismong center of buoyancy natin, mag-aano na siya, no? Mag-move na siya ng slight, ano? Yan. And then, ito yung bagong posisyon ng ating center of buoyancy. Kapag pinroject natin vertically yan, and then nag-intersect dun sa original axis natin, yun yung point kung saan nandun yung meta center natin. Kaya hindi natin siya makita dito sa first one. Okay? So, intersection ng ating buoyant force papunta dun sa main axis natin, yun yung meta center natin. Okay? So, ano namang usefulness niyan para malaman yan, ano? Makikita nyo, itong mismong force natin, tsaka yung weight ng body natin, nagkakos siya ng couple, ano? Ng moment dun sa mismong body natin. Eh kung nagtitilt siya ng paganyan, okay? Tapos meron kang moment pabaliktad, ibig sabihin ang tendency ng mismong body natin is i-return siya dun sa neutral or upright position natin. Okay? So ibig sabihin, tutulong tong buoyant force, itong dalawang to, magkakos sila ng rotation, ano, pag ganon. Okay? Restoring moment ang tawag sa kanya. Okay? Para bumalik siya dito sa condition na ganito habang gumagalaw siya. So, ito yung gusto nating mangyari sa ating ship, ano? Na yung meta center is always above nung ating center of gravity. Okay? Yung M natin always above nung center of gravity. Ngayon, yung pangatlong condition is tinatawag nating unstable. Okay? Unstable, bakit unstable? So, pag tinignan nyo yung diagram, yung mismong meta center natin, nag-fall below na. So, masyado nang malapit lang yung mismong movement ng ating, ano, no? And then, pag pinoject natin vertically, andito yung mismong meta center natin. Below siya nung G natin, kung do sa original axis natin. Ang problema, ano yung nakakos ng couple? Yung couple natin, ang direction niya ngayon is clockwise direction. Eh kung halimbawa, nag-tilt na nga siya ng ganyan.
Okay? Nakatilta siya ng ganyan. Tapos gusto mo pa siyang iikot ulit na ganun. So, ang tendency na nung mismong body natin is mag-overturn na siya. Kaya ang tawag sa kanya, overturning moment. Okay? And ito yung ayaw natin mangyari sa kanya. Okay? Kasi malalaglag yung mga nakalagay doon. Kung halimbawa yan ay shipping containers, so malalaglag. So, yun yung gusto maiwasan, ano? Gusto natin makontrol na yung meta center natin should not be or should not fall below dun sa center of gravity natin. Okay? It should be always above dun sa center of gravity natin para ma ma-assure natin na stable condition yung mismong body natin. Okay? So, question muna dito sa tatlong type of stability natin. So, mga points pa lang ng ano natin. Question? Okay. So, ayan. So, dito, dagdagan lang natin, ano, yung distance ng M tsaka ng G, ano, yung metacenter at yung center of gravity. Yung distance mg, okay, lagyan natin ng bagong definition. Si mg, ito yung tinatawag natin na metacentric height. Okay? That is the distance from the center of gravity papunta do sa metacenter natin. And para makalculate yung value ng mg, titingnan mo lang by diagram kung ano yung distances. Kasi, di ba to, meron naman siyang value kanina nung, kaya nga ito minsan ang tawag dito, B not ano, B sub O, B sub O, B sub O, no? So, kung ano yung value ng mga yan, makukuha mo na lang dun sa mismong condition ng problem. Okay? Later, meron tayong example to demonstrate kung paano yan. Okay? And then, meron din tayong value para makuha yung um, for yung distance ng M at BO, ano? Itong MBO. So, in general, ito daw yung formula niya. Okay? So, ang formula ng MBO is yung inertia daw, moment of inertia nung top view. Okay? So, kung halimbawa, di ba, yung kaninang, yung picture natin is ganyan yung barge natin, ano? Yung ship natin, pag ganyan, naka-front view ka. Ang kailangan mong tingnan is yung nasa taas, ano? Bird's eye view ka, titingin. So, kung sa bird's eye, pwedeng halimbawa, rectangular yung nakikita mo. So, kunin mo daw yung moment of inertia nun, divided by yung volume displaced. Yung volume displaced is kung gaano siya kalalim yung pagkakalubog niya dun sa fluid natin o volume displaced. Kung ano yung volume nito. Yung volume is, lagyan natin ng kulay, ito, no? Volume niya, yung shape na yan. So, kailangan marunong kayo mag-calculate, ano? So, yan ay yung general formula. Pero kapag halimbawa rectangular yung section natin, ano? Pag sinabing rectangular, pag tinignan mo sa ibabaw, sa itaas, sa bird's eye view, dapat ganito yung itsura niya. Kung rectangular itsura nun, kahit halimbawa ganito yung itsura niya sa harap, pero pag tinignan mo sa ibabaw, po yung ginagamit natin na formula. For simplicity lang din. Ito yung ginagamit natin. Ito lang additional dun sa mga iba tawag dun sa movement ng ships, ano, para lang kasi sa problem minsan itong mga terms na to yung ginagamit to explain o to refer dun sa ah, mga movement ng ship, ano. For translation, ibig sabihin habang pag nagbabaybay siya, no, kapag halimbawa yung movement is vertical lang or along lang dun sa axis niya, that is surge. Okay? Kapag halimbawa daw siya ay pa-sideway, okay? Sway ang tawag sa kanya. Tapos kapag siya ay pa-up and down yung movement dahil siguro sa alon, ano? Halimbawa, pa-up and down yung movement ng ship, that is heave, ano? Heave yung tawag. Ngayon for rotation, kapag yung rotation, halimbawa, ito yung ating ship. Kapag ang rotation niya is doon sa axis niya, gumaganyan siya, no?
Rotate siya pa ganun. Yaw ang tawag doon. Ang pitch is kapag gumaganon naman siya. Okay? Mas maganda ba? Baba, ito yung ship mo. Okay? Ito yung ship mo. And then, yung pitch is pag ganito yung ano niya. Okay? Pag, pag roll naman, edi syempre, ang ikot niya pag ganun. Okay? Ito yung harap ng ship pag ganun. Ito yung roll. Ang pitch is parang katulad nung sa Titanic, nung lumubog. And yo is yung parang nagwi-wiggle siya ng ganyan. Okay? So, itong diagram natin on the left is yung reference natin kung ano kung saang axis umiikot yung mga term na yan, ano? So, although hindi naman requirement na memorize nyo to, pero knowing this might help you someday, ano, if ever na-experience nyo yung mga term na yan, kung ano yung nangyayari. Okay? Pero, let's go with an example to demonstrate how to use yung mga formula o yung formula na pinakita natin. Okay? So, we have a rectangular scow. So, yung scow, parang barge din siya. Ganito yung itsura. Ito lang yung nakita ko itsura sa internet, ano? So, imagine na rectangular yung top, no? Pag tingnan mo sa top view, rectangular siya. Okay? So, assumption natin parang rectangular parallelepiped siya. Okay? So, ibig sabihin, pag dinrawing mo, inanalyze mo siya, parang, halimbawa, ito yung kanyang cross-section, yung front view niya. Okay? And then, ito yung kanyang katawan. Okay? Parang ganyan siya. Okay? Kumbaga parang, ano lang siya, kumbaga parang lapida, no? Ang ganun ng shape niya. Okay? So, ngayon, meron daw tayong 9 meters wide. So, 9 meters wide. Okay, 9 meters to. And then, meron tayong 15 meters long. 15 meters long. And then, we have height, no, na 3.6. Okay? Tapos siya ay nasa seawater, ano? Seawater yung ating condition dito of 2.4 meters. Its center of gravity is 2.7 meters above the bottom of the scow. Determine the following: initial metacentric height and then final metacentric height kapag nag-tilt daw siya dun sa one end. Okay? So siguro ayusin natin ang drawing sa another page. Okay, so i-drawing natin is yung harap na lang, okay? Halimbawa, ito yung 9 meters, okay? And then, submerged daw sa water. So, sabihin natin, ito yung um, water natin. And then, lagyan natin ng gitna. Halimbawa, ito yung center nung mismong, ano natin, okay? Then, kung 9 meters, ilan ang kalahati ng 9 meters? That is, 4.5, ano? 4.5 meters, okay? Ang sabi doon sa problem, 3.6 meters high yung kanyang height, ano, yung depth ng mismong barge natin. So, ito yung 3.6 na yan, ano? 3.6 meters. Tapos, ang sabi sa kanya, yung kanyang draft, okay, draft, ibig sabihin yung pagkakasubmerge niya dun sa seawater ay 2.4. So, ibig sabihin din sa drawing natin, ang 2.4 ay ito. Okay? So, ibig sabihin, ano tong remaining na to? Ano yung nasa ibabaw? Sabihin may naka-expose na 1.2 meters. Okay? And then, ano pa yung binigay sa problem? Sabi niya, yung center of gravity is 2.7 above the bottom of the scow. Okay? Above the bottom of the scow. Mula sa bottom, 2.7 daw. Eh, alam natin tong point na to, is 2.4 lang. So, ibig sabihin, dapat dun pa sa medyo taas. Yun yung magiging point ng ating center of gravity. Okay? Bakit naging ganon? Pwedeng nangyari is dun sa container, dun sa loob nung mismong scow natin, mabigat dun sa area sa taas. Ano? Kaya dun pumupunta yung center of gravity natin. Okay? And then, ano pa yung nawawala? Ang kailangan natin is yung ano natin, center of buoyancy. Saan natin makukuha yung center of buoyancy?
Ha, guys, saan natin makukuha yung center of buoyancy? Sa part kung saan hello? Center of buoyancy natin yung B. B sub O o B naught. Saan natin kukunin yung B naught? So yung B naught natin ay nasa kung nasaan yung submerged part. Ito yung submerged part natin. Okay? And kung titingnan natin, para makuha natin yung center of buoyancy, dapat yung gitna niyan. And kung gitna niyan, pwedeng assume natin na somewhere dito yung kanyang value ng B naught. Okay? And pag tinignan natin from the bottom, anong distance niyan? Anong distance na to? 4.5 po. Yung ano lang, kalahati lang ng mismong pagkakalubog natin. That is 1.2. Eh, yung 4.5 natin is yung lapad yun, ha? Yung lapad yung 4.5. Ito yun, yung lapad yun. Yung 2.4 ito, tapos yung kalahati niya, ay di 1.2. Okay? Next. Ano nga tong distance na to? Itong distance na to, kanina, sabi sa problem that is 2.7. Okay? So meaning ilan to? Yung distance ng G at BO. That is 2.7 minus 1.2. So, 1.5 po. 1.5. Okay? So, ang pinapahanap sa atin ngayon is yung value ng MBO. Hindi natin alam yung kung nasan yung meta center natin. So, pwedeng lagay lang natin na halimbawa M lang doon. So, ang unang tanong sa atin, determine yung initial metacentric height. Pag may nakita kayong term na initial, ibig sabihin nung during nung upright position niya or nung first condition natin, yung pagkalapag na dun sa tubig natin. Okay? So, yung formula natin again, kukunin lang natin dito, no? Yung formula na to. So, since rectangular yung top portion natin, ito na yung gagamitin natin diretso. Okay? So, yung letter A. So, MBO is equals to B squared over 12D times, ang formula natin is 1 plus 0.5 tangent squared theta. Okay? So, ano yung mga values na kailangan natin? Si B, ano yung B? Yan yung width natin. Ilan nga yung width natin? Yung total po ba yung 9? Yes, yung total. Ano? Yan, correct. 9, ano? So, 9.0 meters yung ating width. Yung ating draft, ilan yung draft? That is yung nakalubog na portion. 2.4 po. 2.4, okay. And then, yung ating theta, ano magiging theta natin? Angle of tilt natin. 0 po. Okay, 0, correct. Ano? Kasi naka-upright position pa lang tayo. Hindi pa tayo kinoconsider yung movement. Ano? So, ngayon, substitute natin, we have 9.0 meters squared all over 12 times 2.4 meters times 1 plus 0.5 tangent square 0. Okay? So, pag kinalkin nyo, this will be 0. Okay? So, times 1 lang ibig sabihin, ano? So, 9 meters, 9 squared over 12 times 2.4. That is equals to 2 MBO is 2.8125 meters. Okay? So, yan yung MBO. Ang pinapahanap sa atin ay metacentric height. Ano ang metacentric height? Yung MG. Okay? So, i-plot muna natin. Yung 2.8125, nasan yan? So, ito yun, ano, yung MBO na to. So, kung 1.5 na to, okay, alam natin na magiging sa taas o sa ibabaw yung position ni M. Ano? Ito, assumption pa lang naman natin to kanina eh. No? So, sabihin, itong position na to, MBO,
Okay? That is 2.8125. Okay? Pero ang kailangan natin is metacentric height. Ang metacentric height is yung mg natin, ano? Okay? Yun yung mg. So, paano natin makukuha si mg? Anong formula natin kapag tinignan natin yung figure para makuha Yung yung distance mg? MBO is equals to I over BD. Yun yung main formula ng MBO, ano? Pero hindi na natin kailangan yun kasi ito lang ang pang rectangular yung ginamit natin. Kumbaga may value na tayo ng MBO. So looking at this diagram, ano, ang kailangan natin is itong distance na to. Ang meron tayo is yung MBO, itong mahaba, tsaka yung distance na GBO. So paano natin makukuha tong MBO? Yung MG pala. yung 2.8125 po. Minus sa 1.50. Okay, correct ano? That is, kung sa term muna tayo, MBO o yung distance ng MBO, ma-minus natin ng GBO. Okay? Or yung sinabi niya na 2.8125 meters minus 1.5 meters. Okay? So, ang ating metacentric height now is 1.3125 meters. So, this is our answer for the first problem or first question. Okay? Question po tayo. Okay, wait lang. Ayusin ko lang to. Okay? Next is yung sa letter B naman. Okay, so sa letter B, ang tanong sa atin sa letter B, determine the final metacentric height if the body is tilted until one end is just submerged in water. Okay? One end. So, halimbawa, ito yung width natin, ano? So, ibig sabihin yung one end daw, nakasubmerge na sa water. So, mangyayari ngayon, halimbawa, ito yung ating water. Yan. And then, yung ating ano ngayon is nakatilt na daw yung isa, no? Ayan. So, yan. Yan. Nakaganyan na yung itsura niya. Okay? And then, lagay ko lang ulit yung original na axis natin. Okay. So, yung position ng G tsaka BO, kapag na-determine na natin dun sa first o dun sa upright condition, hindi na magbabago yon. Yun pa din yung kanyang distance. Okay? So, or halimbawa dito sa center na to, kung ano yung condition ng draft natin, yun din yung magiging condition dito sa portion na to. So, ibig sabihin, itong maliit na portion dito sa kabilang side, yan yung 1.2 pa din natin. And then 2.2 pa din yung height nito. Dun sa center lang yan, ha? Sa center. Hindi magbabago yun. Okay? So, ibig sabihin, pag inano natin to, itong portion na to is ano pa din? 2.4 pa din to. And then ito ay 1.2 pa din. Okay? And then, dito, yung ating tilting position. Okay? Yan yung ating theta. Na true geometry equals din yan dito. Okay? Theta din yung portion na yan. Okay? Pag nilapitan natin, may mapo-form tayong right triangle dyan. So, ano makukuha natin? Ano pwede natin makuha? Yung value ng theta. Okay? Kasi alam natin itong kalahati ng tilt
is 4.5 to, no? 4.5 meters. So, meron tayo ngayong right triangle. So, para makukuha si theta, anong identity tayo? Ito yung triangle natin. Ito yung 90 degrees. Ito yung 1.2. Ito yung 4.5. Ito yung theta. Paano natin makukuha si theta? Guys, paano natin makukuha si theta? Ito yung angle natin. Anong tawag dito kay angle ditong katapat niya? Opposite po. Opposite. Itong katabi niya. Adjacent. So, anong trigonometric identity yun? Tangent. Tangent. Okay? Tangent theta is equals to opposite. So, 1.2 over 4.5. So, para makuha si theta, that is inverse tangent nung 1.2 over 4.5. So, theta is okay, so 14.93 degrees. Okay? So, yan yung theta natin. Ngayon, ang kailangan ulit natin is makuha yung metacentric height natin. Okay? So, i-plot nga lang natin. Ito yung kaninang G natin. So, tingnan ko nga dito. So, ngayon, chinecheck ko lang ano muna. Saka 0.9. So, sabihin, somewhere dito yung G. Okay? And then yung BO natin kanina, ito, yung B sub O. Pero since nag-tilt, mag-change siya ngayon ng posisyon. Sabay, ito yon B sub O prime. And then, pag pinroject natin yan, vertically, okay, magkakameron ng intersection yung dalawa. Okay. Ayan. So, yun yung kung saan nag-intersect. So, ito yung M natin. So, kailangan natin kunin yung MBO. Okay, so pinakita ko lang kung ano yung itsura ngayon niya, no? So, above pa din siya nung ating G. So, ibig sabihin meron tayong writing moment, ano? Magkakameron tayo ng writing moment dahil dun sa ating, meron tayo dito sa buoyant force natin. And then, dito yung ating weight. Okay? So, meron tayong resisting moment. Okay? So, anong gagawin natin formula for MBO? So, same na lang din nung kanina, ano? So, yung sa letter B natin, so MBO is equals to B squared over 12T times 1 plus 0.5 tangent squared theta. Pero yung theta natin ngayon, may value na siya. Okay? So, this is 9.0, 12 times 2.4, 1 plus 0.5 tangent square 14.93. Okay? So, 9 squared over 12 times 2.4 multiplied by 1 plus 0.5 tangent 14.93 squared. That is 2.9125 meters. Okay? Pero again, ang kailangan natin is metacentric height. So, according dito sa diagram natin, para makuha si metacentric height, so ang nakuha natin is ito na, no? Ito yung MBO nakuha natin. Okay? Ito yung 2.9125. Okay? Si GBO, ito, mula dun sa upright position natin, alam natin na ang value niyan ay 1.5. Okay? So, anong value ngayon ni metacentric height?
So, yung natitira lang, ano? So, ano daw itong value na to? So, that is our mg. So, mg is equals to mbo minus gbo. So, that is 2.9125 minus yung ating 1.5. So, that is 1.4125 meters. Okay? That is our answer for the metacentric height after mag-tilt siya on one side. So, ganyan po yung um, solution para sa problem na yan. Okay? Question po dito sa first example natin. Okay? Sige. So, let's have another example. So, next example, a barge floating in fresh water has the form of a parallelepiped. So, ibig sabihin yung um, parang cube na mahaba lang, rectangular na cube, no? So, having dimensions of 10 meters by 30 meters by 3. So, 10 ang width, 30 ang haba, ang kapal, o ang taas ay 3 meters. Ang weight daw niya ay 4,500 kilonewtons. Kapag siya ay may laman, ay yung center of gravity niya 4 meters from the bottom, yung position, ano? Find the metacentric height about its longest and shortest center line and determine whether or not the barge is stable. Okay? So, dito pinapahanap ulit metacentric height pero about about to sa longest and shortest center line niya. Okay? So, drawing muna natin yung diagram natin. Okay? Kung sa front view, ang pinag-uusapan natin, okay? Hindi, yung top view muna tayo. Ang top view natin, pwedeng ito yung itsura nung barge natin. Okay? This is 10 meters and then this is 30 meters. Okay? Yan yung ating barge. Ngayon, pag tinignan natin sa elevation view o side view, okay? O tingin kayo dito sa 30 meters na side, ano? Ang makikita natin is ah, okay? Ang makikita natin is 3 meters ang height, plus 30 meters ang haba, ano? Kapag tumingin tayo doon sa 10 meters na side, okay? So, ito yung 10 meters ang width, and then ito yung 3 meters na height. Okay? Ngayon, meron tayong nakalagay about its longest and shortest center line. So, ano ba yung center line na sinasabi niya? So, ito yung center line natin, tsaka ito yung center line natin. So, ibig sabihin, about dun sa longest. Yung pag about longest, ibig sabihin, ito yung rotation na gusto natin tingnan. Okay? And ano nga yung movement ulit? Anong tawag dyan sa movement na ganyan kapag rotation is ganyan, about dun sa longest natin? Tawag sa kanya ay about sa longest. That is rolling. Okay? Rolling. And then, yung about sa shortest, itong kabila naman, that is say rolling. Ganito ay yung pitching natin. Okay? So, kailangan natin i-check yung rolling and pitching stability niya. Ibig sabihin, ano? Nung mismong ano natin, problem natin. Okay? So, ang una natin kailangan malaman is, i-determine natin kung gaano ka lalim yung mismong ano natin, draft natin. Kasi hindi pa natin alam no?
gaano pa kalalim yung draft natin o yung nakasubmerge na portion ng mismong barge natin. Ang given lang sa atin ay yung weight ng mismong barge na loaded, ano? And then, ano pa? So, nasa freshwater tayo. So, kung freshwater yan, anong value ng unit weight ng freshwater? 1,000. Unit weight tayo. Ang 1,000 ay density, ano? 9 po. So, Na, 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? And then, paano natin makukuha ngayon? Ano yung sabi kay Archimedes principle? Yung submerged na volume natin o submerged weight natin ay equals dun sa volume displaced natin. Okay? O yung weight natin ay equal sa buoyant force natin. Okay? So yung sa weight, walang problema. Binigay sa atin 4.5 kilonewton. May value tayo niyan. Ano nga yung formula nung ating buoyant force? Buoyant force ay unit weight times volume displaced. Okay? So hindi natin alam yung volume displaced. So halimbawa, ito yung water level natin. Ito yung water level natin. So hindi natin alam yung distance na yan. Ano? Tawagin natin D. Ayan. Okay? So, para makuha natin yung volume displaced, as is unit weight, volume displaced natin is volume nito. So, ang volume niyan, paano makukuha yung volume niyan? Length times width times height lang. Ano yung length? 10 meters. Ang 10 meters ay yung width, ano? Length natin ay yung 30. Okay? So, 30 yung length. Width is yung 10 meters. Ang height natin ay? Anong height 3 natin? meters. Yung 3 meters ay para dun sa kabuuan. Pero ang kailangan natin ay? 1.5 po. Hindi. Yun yung ano natin, ano? Kaya nakalagay lang sa atin dito. Letter D lang siya. So, yun yung ano na hahanapin natin. Yung draft. No? Hindi ibig sabihin kasi ng pag naglagay ka ng isang object, hindi laging kalahati niya yung nagiging draft niya o yung lumulubog. Hindi laging kalahati, ha? Depende yun dun sa value nga ng weight tapos ng buoyant force. Okay? Hindi laging kalahati. So, ano yung value ng W? Meron tayong given, 4,500 kilonewton. And then, yung unit weight natin, 9.81 kilonewton per cubic meter. Then, to pag binag-multiply, yan, 800 meters squared. Tapos D. So, kakancel natin tong kilonewton. Makakancel yung dalawa. So, ang D natin, makukuha natin ngayon as 4,500. Mamultiply natin yung meters na nasa ilalim sa kabila. And 9.81 times 300. So, pag kinalculate natin yung value ng draft natin, that is 1.53 o 529. Okay? Meters. Ito yung lalim ngayon nung ating lubog. Okay? Ito yung lubog natin. 1.529. Okay? Yan yung lalim ng ano natin. Okay? Tapos ano pang binigay sa problem? Yung center of gravity daw natin 4 meters above the bottom. Okay? Kung ito yung bottom ng ship, 4 meters daw doon. 3 meters lang yung ating mismong barge. So ibig sabihin, meron siya mabibigat na object na nakapatong sa kanya, no? And ang center of gravity daw niya, kung iyan yung ating center, extend lang natin to. Ito yung center natin. So, yung center of gravity natin, ito yung ating G. Okay? Which is 4 meters mula dun sa bottom natin. Okay? And then, paano natin makukuha si BO? Si B sub O is yung kalahati nung nasa draft natin, ano? So, kalahati lang nito. Yung D over 2 natin.
Okay? So, pwede natin makuha ngayon yung GBO natin. Ba't natin kailangan yung GBO? Kasi ima-minus natin yan dun sa metacentric height para makuha natin yung value ng, ima-minus natin dun sa MG o ipa-plus natin sa MG para makuha natin yung metacentric height. Okay? So, para dito, according dito sa figure, paano makukuha si GBO? Para makukuha yung distance na to. Kung meron tayo ng total, tapos itong portion na maliit. Anong formula natin? Yung po, ma-minus po. So, 4 minus yung 1.529 meters divide natin sa 2. Okay? So, kaya mahalaga yung diagram dito, ano? Kaya please practice ng pag-ano ng diagram. 3.236 meters. Okay? Yan yung ating GBO. Okay? So, ngayon, kukunin natin ngayon yung MBO nung dito sa pitching siya sa rolling natin, ano? So, kailangan natin malaman kung stable siya sa pag-roll tsaka sa pag-pitch nung mismong ano natin, ship natin. Okay? So, unahin muna natin yung sa along longitudinal. Okay? So, kung yung along longitudinal axis yung alamin natin, ibig sabihin, along dito sa mas mahabang portion, ang kinocompute natin is yung rolling niya, no? Yung rolling capacity niya. Okay? So, ito yung rolling. Okay, yung formula lang ulit natin kasi rectangular naman yan. So, MBO is equals to B squared over 12D times 1 plus 0.5 tangent squared theta. Okay? So, ano yung magiging value ng theta natin? So, wala namang in-indicate sa problem kung nakatilt na siya, no? Pero ang sabi, dapat stable siya, no? So, ibig sabihin, naka-upright dapat siya. Okay? O para maging ma-remain siya dun sa ano. Kasi, di ba, yung kanina, although nakatilt siya, para maging stable, meron tayong returning moment. Kaya siya bumabalik doon sa upright position niya. So, kung naka-upright position tayo, ibig sabihin, ang theta natin ay 0 degrees. Okay? So, kung rolling tayo, anong value ng B natin? Guys, halimbawa, di ba? Ito yung kinoconsider natin. So, ibig sabihin, ang concern natin is yung rolling niya, pag-roll niya. So, ito yung diagram na gagamitin natin. So, ano ang B natin dun sa rolling? Anong value ng width? Anong lapad natin? 10 meters po. Okay? So, yung 10 meters dapat, ano? Kasi yun yung rolling, ano? So, 10 meters squared all over 12 times 1.529 meters. Then, 1 plus. Kung 0 yon, that will be 0 also, ano? So, 0 na to. So, MBO is equals to 529. So, that is 5.45 meters. Okay? So, kung 5.45 meters yan, diba? Dito yung G. Dito, ito yung BO. So, yung G natin is 4 meters. Yung nakuha natin is 5.45. So, ibig sabihin, somewhere pa dito sa taas, ano? Itong MBO natin na nakalculate, which is 5.45. Okay? So, ang kailangan natin is metacentric height o yung MG natin. So, anong gagawin natin yung formula?
para makuha yung mg. So, yung value ng MBO nakuha natin, minus lang natin yung GBO. Okay, so yung metacentric height is equals to MBO minus yung GBO natin. So that is 5.45 meters minus yung GBO, ito yun, no? 3.236 yung nakalculate natin. 3.236 meters. Mg is equals to 5.45 minus 3.236. So 2.214 meters. This will be the ano, the answer, ano? So since yung position ng metacenter natin ay nasaan? Dun sa first condition natin sa rolling. Nasaan yung M natin? Hello? Nasaan yung M natin dito sa rolling? Nasa above siya nung G natin. So kung above G siya, nasa stable condition siya. So therefore, siya ay stable in rolling, ano? Okay? Or Upright, dahil sir. stable tayo na eventually babalik siya dun sa upright position, ano? So M is above dun sa G natin. Yung metacenter is above yung G natin. So stable tayo. Katulad ng discussion natin kanina, kapag ang ating M is above ng G, stable siya, no? Pag below ng G, unstable. Okay? So, yan yung sa first question. And then sa kasunod is yung sa shortest shoreline naman natin. Ito yung shortest o shorter na center line. So, pitching yung pinag-uusapan natin. So, pag pitching, ito yung diagram natin. So, ang mababago ngayon, pag pitching is yung value ng B. Imbis na 10 meters ang gagamitin natin is yung kabila. Ano? So, along transverse axis, ito yung pitching. Okay? So, formula na natin, hindi naman magbabago. Yung value lang. So, that is B squared, 12D, 1 plus 0.5, tangent squared theta. So, B natin is 30.0 na ngayon. Kasi doon na tayo sa kabilang side. 12 times 1.529 meters times. Since naka-stable ang gusto natin, 0 pa din yung value ng ating theta. So, 30 squared over 12 times 1.529. That is 49.05 meters. Okay? So, kung 49 meters, ibig sabihin, above na above yun, ano? Way above dun sa G natin. Okay? So, para makuha yung mg, same formula, MBO minus GBO. So, that is 49.05 meters minus yung ating 3.236. So, 45.726 meters. Okay? So, since that is okay, so since yung M niyan is above G ulit, therefore, stable din siya in pitching. Okay? Ibig sabihin, hindi din siya, kung ito yung barge natin, no? Ito yung kanina, hindi siya mag-roll na ganyan. Okay? And then, hindi din siya
Yung parang sa Titanic, ano, hindi din siya gaganon. Okay? Ayan. So, yan po yung mga value ng metacentric height. And yun yung conclusion sa kanya, no? Ang question is, find the metacentric height and then whether or not yung barge ay stable. Since both axis o both direction ay stable, therefore yung barge natin ay stable. Okay? Okay, so that ends our lecture for today.